Bida sa serbisyo. Bida sa trabaho. Bida sa updates. At bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Kasama ang kaagapay at kakampi ng ating mga bagong bayani. Agarang tulong. Tapat na serbisyo. At praktikal na mga solusyon. Mula sa nag-iisang OFW Party List Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ang programang maghahatid sa inyo ng tulong at malasakit. OFW, ikaw ang bida. With Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Walang mahirap, walang malayo, at walang imposible para sa ating mga mahal na overseas Filipino workers makamit lamang ang mas maginhawang buhay. Dahil sa kanilang di matatawarang determinasyon at pagsusumikap, hindi maitatanggi na sila nga ang tunay na mga bagong bayani ng ating bayan. Ang kanilang istorya, malungkot man o masaya, masalimuot man o matagumpay, ay parehong nagsisilbing mukha ng realidad ng ating OFWs na nagtutulak sa inyong OFW Party List upang mas lalong pagbutihin ang ating paglilingkod. Ngayong hapon, hindi po namin kayo bibiguin sa paghahatid ng tunay at tapat na serbisyo. Sigurado ang malalim na talakayang lilinaw at sasagot sa mga isyong pang-OFW. At garantisado ang tulong at malasakit sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, at ang inyong OFW Party List sa pagbibigay ng agarang aksyon at praktikal na solusyon. Welcome po sa programang Ikaw ang Una dahil Ikaw ang Bida. Ito ang OFW, Ikaw ang Bida. Magandang hapon po sa inyong lahat na nakatutok sa atin ngayon dito sa ating SMNI News Channel, sa ating OFW Party List Facebook page, sa ating ever-supportive Kingdom Citizens, OFWs, Overseas Filipinos, Seafarers, at syempre sa lahat po ng magigiting na Pilipino sa buong mundo. Napaka-espesyal po ng episode ngayong hapon dahil bukod po sa nag-uumapaw na serbisyo publiko at good news, ay nag-uumapaw rin po ang puso ko na i-celebrate ang aking birthday kasama kayo. Yes, today is the start of my very special birthday week celebration with you. Nais ko po munang batiin ang alam ko rin pong nakikisaya sa ating kaarawan, Pastor Apollo C. Quiboloy. Maraming salamat po sa palaging suporta at pagmamahal na ibinibigay po ninyo sa amin bilang katuwang ninyo tungo sa mas matatag na nation building. At kahit po ako ang nagdiriwang ng birthday, mariregalo po ako sa inyo ngayong hapon. Tuloy-tuloy na po ang serbisyo publiko at samahan niyo po ang ating OFW Ikaw ang Bida. Maaasahan at masipag na lingkod ng bayan ang makakasama natin ngayon. Siya po ay kilalang active advocate para sa kapakanan at karapatan ng ating OFWs ng maraming taon. At ngayon, siya ay naninilbihan bilang Undersecretary for Policy and International Cooperation ng Department of Migrant Workers. Let us all welcome ang bibida sa serbisyo ngayong hapon, a lawyer and public servant, DMW Undersecretary Patricia Yvonne P.Y. Kaunan. Magandang hapon, Yusek P.Y. Magandang hapon, Kong Marisa. Happy birthday. Ay, thank you, thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yes.
Nako, Yusek PY, marami tayong issues na dapat nating sagutin. Kaya uumpisahan ko na. Yusek PY, controversial po ngayon ang paghahatol ng Kuwaiti government sa killer ng OFW natin na si Julie Biranara. Ang suspect ay pinatawan lamang ng 15 years na pagkakakulong, ngunit ang pamilya ni Julie B ay sumisigaw po ng karagdagang hustisya para sa yumao nilang anak. Ano po ba ang reaksyon o masasabi mo rito, Yusek PY? Kung una po sa lahat, syempre nasabi nga rin po ng ating mahal na Pangulo, nagpapasalamat po tayo sa Department of Foreign Affairs, sa ating pong embahada, sa Kuwait, at sa Kuwaiti government na agad-agad, kung napakabilis, meron agad desisyon. Yes. Naiintindihan po natin yung nararamdaman ng pamilya ni Miss Julie Biranara. Ang DMW po nandito po upang laging nakasuporta sa kanilang pamilya. Siyempre umaasa po tayo nung magiging best na maging desisyon para po sa pamilya nila. Kaya kung kahit ano pong mangyari, katulad po ninyo, nandito lang po kami para sa mga kamag-anak ni Julie Biranara. Ayun. Alam mo, Yusek PY, kamakailan naglabas ang ating DMW ng public warning patungkol sa pagdoble-dobling ingat ng ating mga mahal na OFWs laban sa lumalaganap na banta raw ng online romance sa social media na kung minsan nagre-result ito ng panloloko at pagnanakaw. Ito ay matapos maibalita may isang Filipino overseas worker tayo sa Switzerland na nabiktima ng kanyang rich foreigner boyfriend daw, kung saan nakuhanan siya nito nang umabot sa 40,000 Swiss francs o tinatayang 2.5 million pesos. Una po, grabe, natutukan po ba natin ang kasong ito ng panloloko sa ating kababayan. Pangalawa, bilang lingkod po ng DMW, ano po ba ang mga hakbang o payo na maibibigay natin sa ating OFWs na patuloy pa rin nabibiktima ng online scams gaya nito, Yusek PY? Kung mahirap talaga pag pag-ibig eh. Kahit online o hindi online may mga naloloko. Pero ang importante po, marami na po tayong kwentong naririnig tungkol sa mga online scams. At patuloy ang abiso ng Department of Migrant Workers na mag-ingat. Lalong-lalo na po pagkakailanganin na magpadala ng pera, whether in relation to sa kanilang trabaho, sa pag-ibig o kung ano man, mag-ingat po tayong lahat at wag po tayong maniniwala. Ang DMW po, of course, kasama natin dyan yung Migrant Workers Office natin sa Geneva na umaksyon at nag-report dito sa concern na ito. Patuloy natin silang susuportahan na magkaroon tayo ng information drive talaga. Mas laganap, no? Hindi lang po to sa Europa nangyayari kung All over. all over. Sa Hong Kong, may mga reports din. At dito rin po sa bansa natin na talagang binibiktima ang ating mga OFWs. Tama. Alam mo, Yusek PY, may mga kwento tayo na nalaman na usually, di ba, na digital age na daw tayo ngayon, puro online na, magpapakilala sa'yo na ito'y handsome guy, rich guy, pero ang picture iba. At hindi mo rin alam kung anong tunay na nationality kasi iba na pangalan, iba na yung picture na ibibigay sa'yo at magpapanggap na kesyo may investment na dapat pagtulungan ang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tayo naman po ang ating mga Pinoy dahil kung minsan kulang sa pag-ibig o pagmamahal. Alam mo, mas sentimental ang mga Pilipino, di ba? Opo. Parang ang bilis na, wag naman natin sabihin nabobola, pero madaling sumasakay sa mga ganitong istorya na mahal kita, I love you, magkita tayo, pupunta ako sa Pilipinas. Pagdating ng Pilipinas, magugulat ka, iba itsura, wala naman palang pera. Ang ending, ikaw pa kukuhanan, please lang po. Wag po tayong magpadala sa mga sweet talk na mga ganito kasi sanay po ang mga foreigners po sa ganito, hindi naman natin nilalahat. Pero sana po mas maging observant tayo, mas isipin po natin, tama po ba ito? Pag tayo hininga na po ng pera, mag-isip na po kayo, please lang. Sila yung foreigners, sila yung rich, sila may pera. Bakit tayo hihinga ng pera para sa kapital? Please lang. Huwag po tayong magpaloko. Ayan naman, Yusek PY. Maiba naman po tayo. Kamakailan, ginanap ang budget deliberations ng DMW sa atin, sa Kongreso, at naitanong ko rin po ang patungkol sa sinusulong natin na confidential funds para sa DMW. Sa inyo pong opinion, Yusek,
does the department think that it needs confidential funds to enhance its effectiveness and efficiency in the fight against illegal recruitment and human trafficking of our OFWs? Yusek. Kung Marisa, napaka-timely at tamang-tama talaga itong tinanong ninyo tungkol sa confidential fund. I'm sure alam po ninyo na napakarami na pong manloloko sa ating mga kababayan patungkol sa trabaho daw sa Europa, trabaho sa Canada, kung ano-ano pong mga scam, no? So, kung Marisa, sa isang taon po na lumipas, no, sa department, nakita natin na medyo kulang yung resources ng department para labanan itong mga, how would we say it, mga illegal recruiters. Yeah. Opo, na ginagamit ang resources nila. Sila po may pera, kung Marisa, sila may mga galamay Yes. all over the world. Aha. So personally po, kung Marisa, kung mabibigyan po tayo ng confidential fund para labanan at lalong patibayin ang laban against illegal recruitment, yan po ay pangangalagaan naman ng DMW at sisiguraduhin na gagamitin para lang po doon sa paglaban dito sa illegal recruiters natin. No? Pero kung Marisa, appeal ko na po at alam nyo naman po ito, nasabi namin sa inyo at sa ating mga iba pa pong mga congressmen and women na humingi rin po kami ng pondo para patibayin talaga yung illegal recruitment campaign natin dito sa department. So, maraming salamat po kung sa suporta nyo lagi sa amin patungkol dito. Ay nako, Yusek PY, alam mo naman ang OFW party list, parating suporta ay buo para sa atin sa DMW, sa attached agencies nito, sa OWA, maging sa Department of Foreign Affairs. Ngayon, kasi yung illegal recruitment, Yusek PY, ito ay later on, nagiging resulta to ng human trafficking. The very reason na may $150 billion a year, 2017 record, ang kinikita po ng mga human traffickers, perpetrators. One of the grotesque crime in the world, kasama po ang drugs, gun smuggling, at human trafficking. Kaya nung nilaunch po natin to, nung panahon ni then President Rodrigo Roa Duterte, tayo po yung chairwoman ng Anti-Trafficking OFW Movement or ATOM, sinabi po natin dito na kinakailangan na magkaroon tayo ng drive against illegal recruitment and human trafficking kasi magkamag-anak yan. Kumbaga pareho yung it goes together. Kaya ang ating po sa DMW, hopefully matutukan talaga itong human trafficking na ito nakasama sa ating illegal recruitment at tayo po buong suporta na tutulong at susuporta sa inyo pong mga advokasya. Yusek, patungkol naman po sa bilang ng tao na naninilbihan sa DMW, medyo catchy ito ha. Opo. Tayo po kasi ay bumisita sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar at personal po natin kinumusta ang ating mga OFWs, pati na rin yung mga opisyales natin sa Migrant Workers Office sa iba't ibang lugar. Sabihin na natin Indonesia, Malaysia, Hong Kong at Korea. Pero napansin po natin, nakakaunti po ang opisyales sa MWO natin sa iba't ibang bansa. Bakit po kaya kulang tayo sa tao pagdating sa ganitong aspeto? And what can we do about it? Pero bago mo sagutin yan, Yusek PY, magbabalik po ang OFW, Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa.
OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration, exquisite jewelry collections, unique and high-quality pieces of rare stones, diamonds graded by GIA. This is Chantigem Fine Jewelry Collection. Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. You are still watching OFW Ikaw ang Bida with yours truly, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. At syempre, kasama pa rin po natin ngayon ang Undersecretary for Policy and International Cooperation ng Department of Migrant Workers, Undersecretary P.Y. Kaunan. Ayan, Yusek, babalikan natin yung tanong. Napansin ko kasi na tuwing bumisita kami sa iba't ibang lugar, ang ating MWO all over the world or countries na binisita natin, ay nako, kulang na kulang sa mga opisyales. At yung mga assistants, kulang din. Bakit po ganito ang sitwasyon natin? What can we do about it, Yusek PY?
Alam niyo kung Marisa, dagdagan pa natin yun. Nung July, nadagdagan pa ng trabaho yung department dahil na-absorb natin yung assistance to national. Yes. Pero hindi nadagdagan yung tao o yung pondo para po dito, no? So kaya po kami talaga humingi ng tulong, humingi po kami ng suporta sa Kongreso at in-explain po natin sa kanila. Alam niyo po, alam ko umiikot po kayo kung nakita niyo to mismo. Ako rin po umiikot. Minsan po, yung mga tao po natin sa isang opisina, minsan 3 lang sila, Yes. 5 para sa isang bansa. Minsan hawak nila 3 bansa po. Yes, oo. Kung Marisa, yung ating mga kasamahan sa department, hindi na po natutulog yan. Kaya po ang suportang mabibigay namin dito sa central office ay kausapin po syempre ang Kongreso upang bigyan po tayo ng additional na pondo para maka-hire po tayo ng additional local hires po all over the world para po yung ating mga kababayang OFW. Nakikita rin po namin na marami silang mga reklamo. At ang magiging solusyon lang po dyan, dagdagan yung ating tao para mas marami pong makakausap yung ating mga OFWs at pasimplihin din po yung sistema. Ayan po ang talagang itinutulak din ng ating mga kababayang OFWs kong. Ay, nako, Yusek PY. Alam mo, minsan nakakaawa na. Kaya kung minsan, pag sinasabing yung mga sa MWOs natin, yung iba daw medyo mainit na ang ulo, medyo suplado na kasi naman pala, overwork, overfatigue. Siguro, hindi ko na masabi kung okay ba yung sweldo. But anyway, yan ang isang issue na pagtutuunan natin, Yusek PY. Please lang, dagdagan na po natin tayo, buong suporta tayo sa budget ng DMW. At sana naman, dahil nandito na yung budget, ibibigay po natin sa inyo, sa Kongreso, sana naman po ma-fill up na ang ating mga positions na vacant for 1.5 years. Kasi meron din po ako nakausap, hindi lang sa abroad. Pati po dito sa Pilipinas, ma'am, 5 po yung aming lugar. Kunwari, example, Mimaropa, 5, 6. Lilima lang po kami. Bawat isang division, isang tao, kami na yung researcher, kami na yung magta-type, kami na lahat. Parang ano yan, jack of all trades, master of none. Kaya sana naman po, baguhin na natin to, Yusek. Tututukan po natin yan, yung pag-fill up nyo ng inyong mga position. Yusek, pag-usapan naman po natin ang deployment ng ating mga OFWs. Napaka-in-demand kasi ngayon yung Filipino nurses sa ibang bansa. Pero sa kabila po ng demand or opportunity na ito, Yusek, sa foreign employment, hindi pa rin natin maikakailang pangangailangan natin dito rin sa ating bansa sa Pilipinas. How can we balance this, Yusek PY? Alam niyo kung nakikipag-usap tayo sa iba't ibang bansa, grabe ang panliligaw sa atin. Halos araw-araw, iba't ibang bansa ang nakikipag-usap sa department upang hikayatin ng ating department na magpadala ng Filipino nurses. Alam niyo po ang sagot natin. Sagot natin, makakabuti sa buong mundo kung mas maraming Filipino nurses na magkakaroon tayo na mas maraming Filipino nurses in the next coming years. Ano pong ibig sabihin natin doon kung sinasabi natin sa mga bansang ito? Gusto niyo po ng Filipino nurses? Suportahan ninyo po ang through scholarships, through faculty development, upgrading ng ating mga healthcare facilities. Suportahan ninyo dahil po hindi naman po pwedeng kumukuha lamang sila, ay dapat po rin ay kasama sila sa programa din ng gobyerno upang siguraduhin na in the next coming years, mas marami pong Filipino nurses. Alam niyo po kung nakailang bisita kami ni late Sec Toots Ople abroad. Yes. At alam niyo kung sinabi niya sa mga kausap namin, the Filipino nurses is the Philippines' gift to the world. Yes, very true. Lalo na po nung pandemic. At tayo naman po, suporta po tayo doon sa, na-announce din po ng ating mahal na Pangulo na magkaroon tayo ng scholarship fund. Kaya kinakausap po tayo ng iba't ibang bansa kung gusto po nila, paano kami makakatulong dito? So, dito po sa cluster that I'm heading, yung Policy and International Cooperation, hindi po kami tumitigil, no? Through bilateral agreements, through pagkikipag-usap, pakikipagkaibigan, paano natin ma-address hindi lamang yung shortage ng Filipino nurses dito po sa Pilipinas, kundi po yung pangarap din po ng ating mga kababayang nurses na mabigyan
na mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Tama yan. Yusek PY, alam mo, merong employer na pumunta sa atin sa Congress, European company to, at nagsasabi na, Kong Marisa, baka ho pwede, we need 10,000 nurses. Wow, my gosh. Sabi ko, where am I getting the 10,000 nurses when we are also kulang sa ating mga nurses dito? And the very reason why we help and supported na ma-lift po yung moratorium natin para sa mga nurses na sinabing na-lift, but then on the first year natin sa Kongreso, hindi po totoong na-lift. Lip service lang po yung pagli-lift. So finally, na-lift na po ito yung mga colleges natin, nag-o-offer na po ngayon ng mga nurses courses. And I'm very happy dahil dadami na naman po ang mga nurses natin na pwedeng magamit natin dito sa ating sariling bansa at pwede rin namang makapag-abroad dahil kung sobra na ang ating mga nurses, it's up to them kung magdidesisyon po sila magtrabaho sa ibang bansa. Yusek, ito naman. On the other news, Yusek PY, remember the late secretary, our beloved Secretary Tuts Ople mentioned na mayroong tinatayong Japan desk. Kumusta na po ito, Yusek? Kasi I remember before na pag-usapan namin pero hindi ko po alam kung anong status na, ano na bang implementasyon meron dito, Yusek PY. Kung maaasahan po ninyo, yung mga programa na sinimula ni Sec Tuts Ople, itutuloy po namin yan sa abot ng makakaya po namin dito sa department. At isa po dito, yung Japan Desk. Alam niyo po, nung bumisita ang ating mahal na Pangulo, BBM, at kasama po si Sec Ople, at ako po rin ay nakasama dito sa Japan noong February, sinabi po ni Sec Tuts, gusto po niya dito sa Japan, maging #1 ang mga Pilipino. Bakit po? Dahil po nakita niya, wala masyadong welfare cases, maganda ang sweldo, maganda ang oportunidad sa Japan. Ito pong Japan Desk, ang layunin po nito ay mas maging mabilis ang proseso ng pag-accredit, ng pagkuha ng workers, at yung engagement po natin, yung pakikipag-usap natin sa Japan. Alam niyo po, Kong, dito rin i-recognize natin yung mga Japanese employers na tumutulong sa ating mga OFWs at bibigyan natin sila ng mga incentives. Oh, very nice. Very nice. I love that. Mamahalin tayo lalo at syempre, mas maganda pa ang ibibigay ng Japan government sa ating mga Pinoy Arigatou workers. gozaimasu. Diba? Arigatou gozaimasu. And ngayon naman, Yusek PY, kinakailangan update mo ako dyan para malaman ko masundan ng OFW ikaw ang Yes, bida ang kaganapan dito sa Japan Desk na yan. You are new sa government service, Yusek PY, compared sa ating ibang mga undersecretary sa DMW. Despite that, you are known for being an advocate for migrant workers' rights, giving free legal assistance, advices in various forums, and in various forms. Ang tanong po, matapos po inyong term, how is it yung inyong taon ng pagtulong sa ating mga kababayan, how is it working in the government? May pagkakaiba ba ito o ginagawa nyo lang ito dahil sa inyong private law firm, or are there any adjustments that you need to take since you serve as a DMW USEC? Ang pagbabago, hindi ba constant, hindi ba mabilisan ang pagbabago ito? Kung siguro napakaswerte ko dahil sa unang taon, unang salbo ko sa gobyerno, ang boss ko ay no other than si Sec Tuts Ople. Yes. At ang mga kasamahan ko, mga kuya at ate, baka magalit sila, ay Kuya. mga bihasana sa gobyerno. Sabi ni Sec Tuts, ang kino-contribute ko daw po sa department ay yung aking energy at ang aking ibang perspective at yung thinking out of the box ko. Yes. Yung unang taon sa gobyerno, non-stop. Siguro yan ang aking description at napakasaya. Hindi ko tinatratong trabaho kong parang Passion. feeling ko. Diba? Passion Hindi yun ko araw-araw masayang may matulungan at Yes. may bagong pagbabagong ginagawa sa department para ikakabuti ng OFWs. Yan. Yun po. Very nice. Yusek PY, syempre lahat tayo maligaya at kung alam ko kung saan man naroroon ngayon si Secretary Tuts Ople, alam ko nakatingin siya sa atin, mahal niya tayo at alam niyang hindi naman mapupunta sa hindi tamang direksyon ang DMW with you around, with our OIC Hans Olalia, Hans Kakdak, pasensya na po ha, with OIC Hans Kakdak, Yusek Bernard Olalia, at of course si Yusek Aliones. I'm sure na lahat po ito'y magiging maayos. Ayan. Ngayon, Yusek, magbabalik po muli ang ating OFW, ikaw ang bida.
OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration. Exquisite jewelry collections. Unique and high-quality pieces of rare stones. Diamonds graded by GIA. This is Shanty Gem Fine Jewelry Collection.
Discover our collections now at Ayala Malls, Manila Bay. Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Mountain Updates, View Resort. at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Bilang Undersecretary po ng DMW, especially yung ating Policy and International Cooperation, Yusek, kumusta naman ang bilateral agreements natin sa iba't ibang bansa sa kabuuan? Can you share, Yusek, ano ba ang nakapaloob dito? Kasi miski ako hindi ko alam kung anong meron dito. Sigurado po ako na maraming mga OFWs natin ngayon ang nangangailangan na malaman kung ano nakapaloob sa bilateral agreements natin. Kong, unang-una po sa lahat, magfe-flex muna tayo. Yan ang Yes. masabi ng mga millennials. Okay, flex. Sa buong mundo, ang may pinakamaraming bilateral labor agreements, ang Pilipinas po. Wow. Meron po tayong 46. Wow, Yan po ang 46. naabutan natin bago pumasok nung isang taon si Sec Toots Ople at ako'y naatasan na mag-head ng Policy at International Cooperation. Alam niyo po, excited po rin yata silang makausap ang department dahil sa loob ng isang taon kung meron po tayo pending, ibig sabihin pending ang negosasyon, 36 bilateral labor agreements ng 28 na bansa. Wow, ang So, galing. ibig sabihin, on top of the 46, Galing, ha? sa isang taon po, 36 na pending agreements na 28 na bansa. At sa loob po ng isang taon, nakapirma tayo ng dalawa na napaka-importanting bilateral labor agreements, MOUs, isa with Alberta, Canada, at isa naman ay Vienna, Austria. Okay. Kung yung style natin ngayon or yung strategy natin ngayon sa BLA, lagi ko sinasabi, ayaw sana namin nung pumipirma lang tas hindi naman nararamdaman ng OFW. Yes, It's a waste oo. of time and energy. So ito pong mga BLAs na pinapasok natin ngayon, nakafocus tayo doon sa tinatawag na areas of cooperation. Okay. Okay. Ang ibig sabihin po nun, ito pong bansang to, kunwari po ay humihingi sa atin ng workers, pwedeng nurses or ibang skilled workers. Ang tanong natin sa kanila, ayaw namin ang basta kumukuha lang kayo ng workers. Oh, naman. Ano ang inyong kontribusyon Yes. para i-ensure na sa Pilipinas ay patuloy ang pag-produce ng mga workers at ng mga nurses, hindi lamang para mag-abroad, kundi lalong-lalo na para tulungan tayo dito sa Pilipinas. Yan. So, nandyan ang scholarship, nandyan ang mga pag-upgrade ng mga educational or health facilities. Yes. At yung importante kung na napapansin natin, parang bumababa yung number ng mga teachers natin. Oh. So, humingi rin po tayo sa kanila ng suporta na suportahan yung mga faculty capacity building, mga scholarship ng mga teachers natin abroad, Yan. Kong, na mag-master Okay, sila nice. ng libre, Kong. Wow, very Opo. nice. Para, Okay. actually, Kong, may isa pa nga tayong BLA na nakalagay doon kasi alam niyo Kong, nung may pandemic, parang awang-awa ko personally sa Naman. Pilipinas na parang nanglilimos tayo Tama. ng bakuna. Mga bakuna. So yung isa nating BLA, nilagay natin doon na pag itong bansang ito ay nagkaroon ng bakuna in the future at nagkaroon tayo ng pandemya, ay obligado silang bigyan din tayo ng bakuna. Wow. So iba-iba po yan at natutuwa po tayo dahil ang mga bansa pong ito ay talaga namang pinangangalagahan yung ating mga OFWs at nagbibigay ng buo nilang suporta sa atin. Ay, napakagandang news niyan, Yusek PY. Parang feeling ko, ngayon ko lang yata narinig na yung ating mga bilateral agreements ay may mga ganitong kondisyones. I'm sure na ito yung nanggaling sa Bright Mind para mai-insert natin to, tinanggap ng mga host countries at pinirmahan. So wala na silang kawala. Lahat po yan ay on the record. Kaya kinakailangan po, ayusin po natin yung mga pinangako nyo sa amin para naman po makapagbigay kami dito po sa Pilipinas na magagaling na mga workers natin na dapat nyong mahalin, dapat nyong respetohin at higit sa lahat,
dapat yung pangalagaan dahil kung hindi, mawawala kayo ng the best of the OFWs ng mga Filipino. O, di ba, Yusek PY? Ngayon, sigurado po akong maraming nanonood ngayon sa ating mga OFWs na nangangailangan ng assistance ng DMW. Siyempre, alam na nila pagpunta ng OFW party list, paano naman po daw sila makakakonect sa DMW ng diretso in case na may urgency, Yusek PY. Well, Kong, nagkaroon kami ng survey kung ano ba talaga yung pinaka-epektibo at gusto ng ating mga OFW na way para kontakin kami. Well, hindi naman po sorpresa ito, pero halos 70% gusto po nila kontakin kami through Messenger sa Facebook. Yes, yes. So, nakahanda po kami dyan para sagutin yan. Meron din po kaming email address. At ako po mismo may email address kong pwede Yes. rin po nila irektang Yan bigay. ha, pwede yan ha. Okay. Oo. pykaunan@dmw.gov.ph at kami na po ang magtutulak doon sa tamang opisina para doon po sa concern ninyo. Ayan, ipa-flash po natin sa screen yung direktang email ni Yusek PY. Ngayon, Yusek, huling katanungan dahil alam ko napakarami nating mga trabaho at ay babalik pa sa ating mga opisina. Bilang naninilbihan sa Department of Migrant Workers, ano ba ang iyong mensahe sa ating mga modern day heroes, ang ating mga OFWs? Kapit lang po. Marami po kayong kakampi sa gobyerno. Unang-una po ang ating mahal na Pangulo at ang ating Vice President po. Ang ating pong mga kongresista at mga senador, si Kong Marisa, araw-araw po niya akong kinokontak para sa mga concerns ninyo. Correct. At syempre po, ang tahanan ninyo sa gobyerno, ang Department of Migrant Workers, si Sec Toots po ang nag-isip niyan na ang ating vision para sa department ay ang tahanan ng OFWs. Alam niyo po, nung nabubuhay siya, pag nagta-travel po kami or nag-uusap po kami, lagi niyang sinasabi sa akin, Yusek PY, tatandaan mo, sa lahat ng gagawin ng department, lahat ng programa at serbisyo, laging dapat ang OFW ang nasa sentro nito. Wow. At lagi niya sasabihin, Very nice. with the heart lagi ang gagawin. Wow, yan din ha. So, Yan kami. Kong Marisa, we miss her, but the way we honor her is to continue her work and her Yes. programs para po sa kanyang mga mahal na OFWs. Tama. Ay nako, Yusek PY, nag-iisa tayo, kaisa tayo, at alam natin kung ano man ang iniwanan sa DMW ni Yusek, ni Secretary Toots Ople, yan po ay pagpapatuloy ninyo at ng ating mga kasamahan sa DMW. We highly appreciate your presence here, Yusek PY, at marami kaming nalaman, marami kaming natutunan, maraming updates mula sa DMW. Siyempre, ang ating OFW party list ay patuloy po ang suporta, pag-agapay at mag-aalaga para sa ating mga mahal na OFWs. Kaya thank you so much from the bottom of our heart. At syempre, katatapos lang po ng first episode natin, kasama natin si OIC Hans Kakda. Ngayon naman po ay nagtapos po noon si Yusek Bernard Olalia. Ngayon naman po ay ating si Yusek PY Kaunan. Kaya marami tayong update sa ating mga ahensya na dire-diretso at direktang nag-aalaga sa ating mga OFWs. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang OFW, Ikaw ang Bida. OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank the following sponsors. Shanty Gem Jewelry, home of the finest fine jewelry collection. Visit us at the second floor, Ayala Malls, Manila Bay. Where luxury meets timeless beauty. Elevate your skincare with Elevation Time Stops Luxury Skincare, now available at afterglowtreatments.com. Korea's best kept skincare secret, Melange Korea, now available on Amazon and online. Visit melangekorea.com for more info. Origani, Australia's best organic skincare brand. Visit us at myorigani.com for more info. Raffaelli Realty Development Corporation. Chinese General Hospital and Medical Center. Exceptional care within reach. Providing the best medical care is always at the heart. Swadished simply means delicious. Located at City Walk 1, Eastwood City, Quezon City. 3rd floor, Uptown Mall, BGC, Taguig City. And soon to open by end of September 2023 at Westgate Center, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa.
OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino would like to thank our partner agency, PAGCOR, Overseas Workers Welfare Administration, Nagbabalik ang programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, at Bida sa mga kwentong overseas Filipino workers. Ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. You are still watching OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Para po sa akin, wala na pong ibang mas magandang paraan para i-celebrate ang aking birthday, kundi ipagdiwang ito ng kasama ang ating mga mahal na kababayan at kahit papano'y makapag-abot ng tulong at munting ngiti sa kanila. Ang inyo pong lingkod, kasama ang inyong OFW party list, ay bumisita sa ating mga kapatid sa Camp Karingal, Quezon City Jail. Tayo po ay nagsagawa ng feeding activity sa mahigit 600 detainees doon at nakisaya sa ating ginawang raffle, sing and dance numbers at namahagi rin po tayo ng mga grocery packs na laan para sa kanila. Tunghayan po natin ang masayang selebrasyon na ito kasama ang ating OFW Party List Secretary General Ces Adriano para sa OFW Tulong at Serbisyo Center in Action. Sa selebrasyon ng karawan ng ating mahal na Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ay idinaos po ang feeding program at grocery pack distribution sa ating mga kapatid sa Camp Karingal, Quezon City Jail. Dito po ay napuno ng kasiyahan, papremyo at pag-asa ng bisitahin po ng inyong OFW party list ang 670 detainees doon. Dahil para po sa OFW party list at kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, walang maiiwan. Tayong lahat ay bida.
ang panibagong araw ay maituturing na pag-asa. Hatid nito ang isang pagkakataon upang muling makapagpasalamat, magbago at mabuhay. Umaga pa lang ay daang-daang relief bags na ang ipinasok sa loob ng Camp Karingal, Quezon City Jail Female Dormitory. Umiingay na rin sa paligid dahil nagsisimula na ang paghahanda para sa isang espesyal na araw. Alas 9 ng umaga, bakas na sa kanilang mga muka ang nag-uumapaw na pag-asa at saya dahil ngayong araw ay piniling ipagdiwang ng ating mahal na Congresswoman ang kanyang birthday kasama ang mga kapatid natin sa Quezon City Jail Female Dormitory. Mainit at maingay na sinalubong ng nag-iisang OFW Party List Representative Congresswoman Marisa Del Mar Magsino nang personal niyang bisitahin at abutan ng tulong at malasakit ang ating mga kababayan sa female dorm. Kitang-kita sa kanilang mga nagkagandahang ngiti ang lubos na pasasalamat nang sila ay makatanggap ng grocery packs mula mismo kay Congresswoman Marisa. Sa pakikipag-ugnayan din sa opisina ni Senator Bongo, ang inyong OFW Party List ay namahagi sa ating mga detainees ng bigas, canned goods, noodles, coffee, hygiene kits, biscuits at tubig. Hindi lang yan, pinusog din ng ating mahal na Congresswoman ang ating 700 PDLs o Persons Deprived of Liberty sa Camp Karingal ng food packs na may kasamang lechon. Hindi naman maitago mismo ng ating mahal na Congresswoman ang pinaghalong saya at luha nang siya ay kantahan at supresahin din ng birthday cakes at gifts mula mismo sa Camp Karingal Female Dormitory detainees and personnel. Napaka-flavor na po ng birthday ko. Thank you so much. At ako po ay nagkaroon ng andaming cake. Ay may mga regalo pang gawa nila galing sa kanilang mga seminars. I'm so happy kasi first time ako dito kasi usually doon ako sa mga ampunan, nagba-birthday, sa tahanang walang hagdan, doon sa mga home for the aged. Pero ngayon first time dito sa female dormitory natin. Kaya naman all smile po kami dito kahit pagod ang staff ng ating Congress ng OFW Party List, ang ating SMNI, ganun din po ang office ni Senator Bongo. Hindi pwede, mag-aaway ka pa, hindi siya nagpadala talaga dito ng ating mga representante. Sabi nga, kahit wala ako dito, nandiyan ang support at pagmamahal at mga regalo. Dumating po ng maaga. Of course, si Elias, si Ralph, yung aking pong Chief of Staff, si Monique, si Mr. Nathan, si Jano, lahat po sila, hindi ko na maisa-isa. At syempre yung SMNI, syempre yung aking mga magagandang police guard, ayan, mga sharpshooter yan, maaga pa yan, nandyan din yan. Lahat po kami maligaya na nakapagdala po ng saya sa inyo. At syempre yung pinag-cater ko po, yung aking sister-in-law, kahit na hindi nag-cater, pinag-cater ko para 2 o'clock na umaga, nagluluto na po sila. Naging extra special din ang birthday celebration ni Congresswoman Marisa dahil sa husay ng pagkanta ng QC Fed the Band at syempre ang inihandang special dance and song numbers ng ating mga kapatid na talented mula mismo sa female dormitory. Pinatunayan nilang kahit sila ay nasa loob ng kulungan, ang kanilang oras at panahon ay ginugugol nila sa pag-develop ng kanilang talento at karunungan sa pamamagitan ng trainings and seminars dahil tayong lahat ay naniniwala na no woman must be left behind. Samantala, nagpapaabot din ng pasasalamat si Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangueres kay Congresswoman Marisa sa pagpiling mabisita nito ang ating mga kapatid sa loob ng selda. Sa pagbisita naman ni Kong, kami po ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat at nabigyan niya ng importansya itong aming mga PDL, lalo-lalo na dito sa QCMT. At kita nyo naman, ang tuwang-tuwa naman ang ating mga PDL at nabibigyan sila ng kahit konting mga regalo, konting kasiyahan at nadadalaw ng ating butihing congressman. Nabibigyan din sila ng bagong pag-asa na kahit papano ay nabibigyan sila ng importansya na hindi pala sila nalilimutan na kahit ganito ang kanilang katayuan sa buhay, nagkameron ng sila ay may kaso at may mga problema na hindi ito karaniwan sa atin at sila ay nahihiwalay sa pamilya at nagiging parang feeling nila nadagdagan ang kanilang pamilya kapag may mga ganitong activity, lalong-lalo na sa ating mga
congressman, senator, mga Hangad po ng inyong OFW party list at ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino na ito pa lamang po ang simula ng kanyang pagtulong sa ating mga kapatid sa bilangguan at serbisyo rin po sa kanilang mga pamilyang naiwan sa labas. Sa ngalan po ng OFW party list at ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, muli po kaming nagpapasalamat kina BJMP Chief Superintendent Ruel Rivera, Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres, Jail Senior Inspector Gerardo Camino, at sa lahat po ng BJMP and Camp Karingal Female Dormitory personnel at kay Senator Bongo sa inyong pag-aalalay at pagsuporta upang maging posible ang masaya at makabuluhang birthday celebration ng ating mahal na Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Kaya tandaan nyo po, ang OFW Party List po, magmamahal sa inyo, todo-todo, laksa-laksam, pagmamahal mula sa ating Lord. Thank you, God bless us. Long live, syempre, para sa akin, yun ang wish ko, no? Long live and good health. Love you all. OFW, ikaw ang bida! Nais ko lamang pong personal na batiin ng aking masipag at mapagmahal na mama, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, ng happy birthday. Maraming salamat sa walang sawang paglilingkod, hindi lamang po sa ating pamilya, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Thank you so much, Mama. I love you so much. I'm so proud of you because you are creating a long-lasting impact and making a difference in the world. I'm so happy for you. Alam kong nag-e-enjoy ka. So continue being an instrument of the Lord. Pero always remember magpahinga rin, okay? So yun lang. I love you so much. And para naman po sa mga serbisyo at programa ng One Filipinos Worldwide, lagi niyo pong tatandaan na bukas po ang aming tanggapan dito sa OFW Tulong at Serbisyo Center sa 4th floor ng Ayala Malls, Manila Bay mula Lunes hanggang Sabado simula 10 a.m. hanggang 6 p.m. Pwede rin po kayong tumawag sa aming hotline na 02700-53402 or 0929-267-0748 o mag-message lamang sa aming social media account ng OFW Party List. Pwede rin po kayong mag-email sa ofwtulong@serbisyocenter@gmail.com. Again, happy birthday Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. We love you so much at para sa amin, ngayong birthday mo, ikaw ang bida. Sa ating pong pagdiriwang ng aking kaarawan, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo na tuloy-tuloy at marami pa pong programa at serbisyong nakalaan para sa bawat OFW at bawat Pilipino. Naging mas espesyal po ang aking birthday celebration ngayong taong ito dahil alam po natin na kayo'y napapaglingkuran ko po. Kayo pong ating mga kasamahan, mga kapatid, ang buong taong bayan. Gusto ko po ring sulitin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang mga taong patuloy na nagmamahal sa atin at sumusuporta. Maraming salamat syempre sa aking mother, Angelita Platon Magsino, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak, sa lahat po ng ating Congress OFW staff, sa ating pong OFW Tulong at Serbisyo Center staff, sa ating pong mahal na SMNI team at family, OFW Kawambida team, sa ating mga supporters, mga leaders, mga NCR leaders, provincial leaders, sa lahat po ng dako ng mundo, that siyempre kasama po ang buong Pilipinas, at siyempre unang-una sa ating Panginoon. Maraming salamat Lord sa napakagandang health, sa mabuting pamilya, at sa ating OFW party list, sa ating lahat, at sa ating mahal na pastor, Apollo C. Kibuloy. Kayo po ang nagbibigay inspirasyon upang tayo'y mas lalo pa pong makapaglingkod at sa ating pagsasama sa nation building. Patuloy niyo po kaming suportahan dito sa OFW, Ikaw ang Bida, tuwing Sabado. At huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming social media account at OFW_partylist on Twitter, Instagram, and TikTok.
i-like at i-follow rin po ang ating OFW Party List FB at para sa maraming tulong at serbisyo. See you next Saturday para sa second part ng ating special birthday week celebration. Same time, same channel, dito lang sa programang Bida sa Serbisyo, Bida sa Updates, Bida sa mga kwento at trabaho, ang programang Ikaw ang Una dahil ikaw ang bida. Ako po ang inyong OFW Party List Representative, Congresswoman Marisa Delmar Magsino, na nagsasabing, OFW, ikaw ang bida. Muling samahan ang OFW Ikaw ang Bida with Congresswoman Marisa Delmar Magsino sa susunod na Sabado tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito lamang sa SMNI. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.